There are three things in there. Have you already experienced three persons unexpectedly will come along the way of your life? The title of my sharings today is when you meet three unexpected persons in your life. The first is Mr. Delay, the second is Mrs. Dead End, and the last is Miss Flatline. Ang scientific name ng Mr. Delay ay Matthew Alvarez, and Mrs. Dead End ay si Rogie, at Miss Flatline ay si... Wala akong tinutuloy. I'm not talking about Rogie because Rogie is not flatline, it's broken line. I'm talking the scientific name po na Miss Flatline is Pastora Natica. Have you experienced this in your life? Maraming pagkakataon where I caught unaware having these three persons in life. Hindi ko tao tinutukoy ko dito, nilagyan ko lang ng personality para maintindihan ninyo. Kapag na-meet nyo sa buhay ninyo, ang delay, dead end ng buhay ninyo. Kung sabi ng dead end, parang ano na gagawin ko, hopeless case na. O yung flat line, ibig sabihin ng flat line, mamaya, iwanan natin. Yung parang born na ako sa giging Christian ko, born na kaming mag-asawa, parang wala nang buhay ang aming pagsasama. Nabubore na ako sa prayer life ko, nabubore na ako sa church, nabubore na ako umupo sa church, nabubore na ako. And that's what I call flat line. Let's proceed. Sabi nga na, minsan, have you experienced, let's first come to Mr. Delay. Na-experience mo na bang manalangin, Lord, help me, Lord? Nandiyan umiiyak ka sa Panginoon, iyak ka ng iyak, ang tagal-tagal mo nag-pray, but still, the Lord is silent with you. Na-experience niyo ba yun? Iyak ka ng iyak sa Panginoon, pray ka ng pray, pero the Lord is silent. Sinasabi mo sa Panginoon, Lord, I badly need you now, but there was no answer. Amen? Or probably you will say, Lord, nasan po kayo? But nothing happens. Na-experience nyo na ba yung pray kayo ng pray pero parang delayed na po at hindi dumarating yung hinihingi nyo sa Panginoon? Marami tayong mga bagay na gustong mangyari sa buhay natin. Pinagpe-pray mo yung anak mo. Para it almost took you for almost 3 years and more than years praying for your child, praying for your son, praying for your daughter. Pero parang walang nangyayari. Parang ba yung sagot ng Lord over-delayed na? Nalalangin ka ng trabaho, magkaroon ka ng magandang trabaho, pero iyong ka pa rin, andun ka pa rin sa dati mong trabaho. Parang ang feeling mo, ang Lord ay tahimik sa iyo. Nilalangin ka na ayusin yung buhay ng asawa mo, pero parang habang tumatagal, baliktad pa nga nangyayari, nag-worse kaysa mo sa ina-expect mo. Masyado na siyang delay. Amen? Kapag na-meet mo si Mr. Delay, what is your reaction? Some, nagre-reklamo sa Panginoon. Yung iba ay dinided malalang ng Diyos. At yung iba, dinided malalang nila yung delay, bahala na. Would you believe ang salitang bahala na ay isa din kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon? Para bahala na, kung walang trabaho, sige, okay. Tandaan po natin, when delay comes in our life, what is the only option that is left? Is to wait. Nakaintindihan niyo ako? The only option that is left in you is wait. Wala ka. Hindi ka naman pwedeng magalit sa Diyos, diktahan ng Diyos, at sabihin mo, Lord, bakit ganon? O let's say, pangunahan ng Diyos. Even, would you believe, even David himself experienced delay? Masyado nating binibigyan ng malaking respeto si David dahil siya ay tinawag na a man after God's own heart sa Bible. Pero siya mismo ay naka-experience ng delay. Would you believe if he experienced delay?
In Psalm 69 verse 3, sabi mo ni David, I am worn out calling for help. My throat is parched, my eyes fail looking for my God. Parang sabi niya, Lord, gaano pa? Actually, sa ibang version, how long will I wait for your help? Sa ibang version, kaano ako katagal maghihintay sa tulong mo, Panginoon? Parang natuyo na raw yung kanyang lalamunan, kapipray. Amen? At sabi niya, ang aking mga mata natuyuan na ng luha, naubos na. Hinahanap kita, Panginoon, kailan ka makikinig sa akin. Amen? So David himself experienced this delay. Siya mismo na-experience niya na, Lord, ganito nangyari sa buhay ko, bakit nasan ka? Kasi nandiyan na yung pagkakataong gusto siyang patayin ni Saul. Wala naman siyang ginagawa kay Haring Saul, pero gigil na gigil si Haring Saul na patayin siya. And remember, ang kalaban niya ay isang kilalang hari ng Israel na kinakatakutan ng buong bansa. Kaya pag si Saul ay nakiusap sa ibang bayan, walang makakatago sa kanya. Kaya nga dumating sa punto hanggang sa kuweba, nagtago po si David. Dahil wala naman siyang matataguan. Naintindihan niyo po ako, dahil magka-conspired lahat ng mga hari noon. At yan ay kakampi ni Saul. At sa dami ng kaharian noon, kaya ka nilang hanapin. At wala pang Google Map noon. Yes! Pag nakala ko rin ginawa mo to, namatay na naman. Namatay siya eh. Next. Ayan yun, mura lang yan. Gusto niya. Ako yung pastor nagtatapon ng cellphone. Yes. Kasi binibigyan ako, di magtapon. Amen. Kaya lahat po ng mga leaders, lahat po dito ng full time, binili po ng church ng gadget at meron na tayong bagong computer. Windows 11. Ayo, Windows 8. Papatulong ako kay Chas kasi sabi ko, Chas, ang hirap ng matandaan. Ano ba ito? Hindi ko alam yung Windows. Baka may nakakalam ng Windows 8 sa inyo. Siya, tulungan niyo naman ako parang awa ninyo. Hindi ko magamit eh. Amen? Hanggang Windows na lang ako. Amen? Tulungan niyo ako, hindi ko magamit. We have the latest computer at binili ng church yan kasi po yung computer namin yan ay regalo lang sa akin ni Sister Longay 5 years ago. Kasi tanda ko na po yung computer. Okay? So kailangan palitan naman po para naman ma-update tayo at ang mga lahat po ng kami mga ministers dito ay naka-tablet na ako. Kasi nung nag-preach po ako sa Thailand, sabi sa akin ni Pastor Maya, Pastor, para naman may listahan ng utang dyan. Di ba pag mapagawin mo na, 2014 na tayo. 1980, yan ang dala mo. Hanggang ngayon, 2014, yan pa rin dala mo. Kaya nahiya ako, yan, yung tablet. Amen? Ano sa English ng malaking tablet? Capsule. Ang maliit na tablet, aspirin. Let's proceed. Psalm 62 verse 1. My soul find rest in God alone. My salvation comes from Him. Amen. Remember, when delay comes, the only option is wait. Pakisabi niyo sa inyong katabi, kapag dumating ang delay, ang aming option ay maghintay. Sabi niyo, maghintay ka. Marami sa atin hindi marunong maghintay. What is the miracle? Kapag ikaw may hinihiling sa Panginoon, akala mo ba yung miracle, yung natanggap mo yung blessings? Hindi yun ang miracle eh. Ang miracle ay yung nakapaghintay ka. At sa paghihintay mo, marami kang natutunan. Sa paghihintay mo, maraming binago ang Lord sa iyo. At sa paghihintay mo, lumakas ang pananalig mo. Amen? Amen. God wanted us to learn many things through waiting. Because in waiting, it develops our trust. Do you believe that?
Habang nag-iintay ka, lalong nade-develop yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Na kahit na hindi mo nakikita na yung panalangin mo ay sinasagot agad ng Diyos. Ang pinakamaganda doon, yung pananalig mo ay tumitibay sa Panginoon. Either or there are two consequences in waiting. Either you give up and then you lead to hopelessness. Huwag na huwag din ang gagawin ninyo. As long nakita nyo sumisikap ang araw sa umaga, meron mo tayong pag-asa. Amen? Sa pagsi... Bakit pag-araw tumatawa kayo? Hayaan nyo. Puso-puso ang transplant sa Thailand. Transplant ako ng buhok doon. Amen? Kapag meron po tayong delay at meron kang bagay na plano sa buhay mo, hindi nangyayari. Are you listening? Okay, number one, develop your trust. Pangalawa, pag may delay na nangyayari doon sa buhay mo, tulad dito sa church na ito, maraming delay na nangyayari. Halimbawa, inaangkin natin, katulad ng meeting ng BOD, di po ba, inaangkin natin itong likod. So, delay yan eh. Hindi natin kagad maangkin. What you must do kapag meron kang bagay na hindi kagad maangkin? First, submit your agendas to God. Wala kang magagawa, kundi yung agenda mo, ibigay mo sa Diyos. Kasi lahat tayo may mga agenda eh. Amen? May agenda ka sa buhay. May plano ka sa buhay. Kapag nag-delay yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, ang gagawin mo lang, ibigay yung agenda mo sa Lord. Huwag mo angkinin, Lord, ito agenda. Kayo po ang siyang masunod. Submit your agendas to God. Submit your plan to God. Huwag niyong pangunahan ng Diyos. Kaya kung may delay, gusto niyo ipawatid ng Diyos na hindi ikaw ang may control ng buhay mo, kundi siya. Kasi kung lahat na lang ng panalalangin mo, isasagot niya sa gusto mong panahon, ikaw ang Diyos, hindi siya. Ang mangyayari, walang mangyayari sa buhay mo, gagawin mo na lang siyang parang isang lampara na may genie na kikiskisin mo at lalabas at ibibigay yung gusto mo. Hindi ganun ang Diyos. Siya pa rin ang Diyos. Siya pa rin ang masusunod sa panahon na gusto mo. So what you should do, yung agenda mo, napalpak, edi isubmit mo. Wala kang magagawa kung hindi isubmit sa Kanya. Ito na naman, namatay na naman eh. Marami sa atin, we trust circumstances more than God's promises. Tumingin po kayo sa akin. Maraming pagkakataon sa buhay natin, mas malaki ang pagtitiwala ninyo sa paligid ninyo kaysa sa pangako ng Diyos. Kaya maraming pagkakataon, dinidelete ng Lord kasi ikaw nakatingin sa paligid hindi sa Diyos. Tumitingin ka sa paligid Tumitingin ka doon sa in-apply mo, hindi ka kagad natanggap. Nag-apply ka, hindi kagad nasagot. Doon ka nakatingin sa circumstances sa buhay mo Ang gusto ng Panginoon, magtiwala ka sa pangako niya, hindi doon sa circumstances ng buhay mo. Amen? Naintindihan niyo ako? Kaya kung meron delay, parang sinasabi ng Lord, anak, huwag kang magtiwala sa paligid mo, sa pangako. Magtiwala ka. Kaya nga ang problema natin ngayon, kung wala tayong alam sa pangako ng Diyos, wala tayong magpanawakan. Ang maganda doon sa Thailand, masyado silang oriented sa Word of God. Lahat sila kahit common attendee. Bible reader talaga sila. Kaya sana ako, hinihiling ko lang sa inyo. No? Marami dito pray na pray kasi parang na, I don't mean to degrade our former religion. Kaya kasi lumaki tayo sa lumang reliyon na kumakatin lang sa church, hindi nagbabasa ng Bible. Hanggang ngayon, dala nyo pa rin yung ganong pag-uugali. At umiikot ang inyong pananalig doon sa alam nyo pagkakilala nyo lang sa Diyos. Hindi nyo naman makikilala ang Diyos kung hindi nyo bubuksan ng Biblia. Lalong hindi kayo lalalim kung hindi kayo magbabasa ng salita ng Diyos. Kaya tuloy, umiikot lang ang inyong faith doon sa alam mo. Kaya tuloy, mababaw ka.
hindi mo tuloy maunawaan yung nangyayari sa buhay mo, bakit may delay. Pero kapag ikaw malalim sa salita ng Diyos, naiintindihan mo bakit nangyayari. Kaya ako'y nakikiusap sa inyo. Gayahin natin yung mga Pilipino sa Thailand. Lahat sila may dalang Bible. Kung tatanungin ko ngayon, sino may Bible sa inyo, masakit naman ang aminin. Kaya nga darating ang panahon, hindi na po ako, nag-uusap kami sa Sister Mayet. Sabi ko, Sister Mayet, okay lang ba natanggalin ko yung screen? Kasi nagiging dependent na yung tao doon sa versus screen, doon na sila nagdadala ng Bible. Hindi nyo ba alam ng panahon ng GIL, nung palakihan kami ng Bible? Eh ngayon wala eh. Kahit ball pen, lapis, papel, wala. Amen? Alam nyo, sa totoo lang, naalala ko nung na-born again ako sa GIL, hindi ako makalabas ng bahay namin pag walang Bible ng aking bag. Hindi kumpleto ang araw ko at ang panahon ko, hindi ko dalang Bible. At natatakot ako pag wala akong dalang Bible. Gusto ko lagi ako may dalang Bible. Dahil kinoconsider ko siya nga sa part of my life. Because the Proverbs said, sabi ng Proverbs, isulat daw ninyo, itali nyo sa inyong mga daliri ang salita ng Diyos, yung instruction ng Panginoon. Amen? Is that literal? No, I don't mean literal. Ibig sabihin nun, dala nyo lagi ang salita ng Diyos. Hindi lang sa isip, kundi literal, may dala kayo. Amen? When delay come, trusting Him by doing what is right and proper. Pag dumating yung delay sa buhay ninyo, minsan, wala ka nang gustong gawin eh. Parang napagod ka ng kahihintay, tama? Amen? Ano nangyayari? Hindi mo na ginagawa ang tama. Ang sabi rito, kapag dumating yung delay sa buhay mo, gawin mo pa rin yung tama, yung alam mong tama. Because you're on the right path. Delay doesn't mean God's denial. Hindi ibig sabihin dinideny na ng Panginoon yung hinihingi mo. Naintindihan niyo po ako? Kasi marami pagkakataon, pag delay na, iniiba mo na yung goal mo, iniiba mo na yung agenda mo. Hindi ka na magpapatuloy, parang indirectly may sama ka ng loob sa Panginoon. Indirectly, kaya ang ginagawa mo, taliwas na doon sa dapat mong gawin. Sabi rito, kapag may delay, gawin mo pa rin yung tama. Do what is right. The time will come, you will see the result of your prayer. Amen? Continue to do what is right. Ano yung right? Patuloy mo pag-pray. Patuloy ka malalangin. Mag-umasa sa Panginoon. Sabi nga nun, delay means submitting to Him because He is in control ng us. Katulad po nun, nung dumating ako sa Thailand, gusto ko na umuwi ng Lunes. Kaya kong umuwi ng Lunes kasi nagdala din ako ng extra money, nag-withdraw ako sa bangko ko. Whatsoever incident na mangyari doon, nakakailanganin ko, I will use it. Kaya sabi ng Lord, you wait, I have a plan for you when you are here. Yung pala ang plano ng Diyos. Sa totoo lang, di naman nung sa nagmamayabang mo po. Kung siguro wala po ako doon, hindi mo mabuborn again yun na sa Stanford. Hindi rin mabuborn again yung huling performance ko na ang daming foreigners na dumating na tumanggap sa Panginoon. Kasi in-announce nila eh sa buong Facebook sa Thailand na last performance ko po yun. Kung hindi ako nakapaghintay, marahil hindi sila nakakilala sa Panginoon. So I waited because God has a plan. Ganun lang naman yun eh. Maghintay ka kasi may plano ang Diyos. Tama po ba ako? Pakisabi nyo nga sa inyong katabi, matuto ka lang maghintay. May plano ang Diyos. Merong isang babae tumawag sa isang airline agency, sa isang airline. Nagpapabook siya at nagpapareserve siya ng flight. Nagmamadali po itong babaeng to. Nagkataon, nang tumawag mo siya sa airline na yun, yung number na yun, meron palang promo yung airline na yun. Na yung number na tatawag magpapabook ng ganitong numero, halimbawa pang 2012, ay libre lahat pati tax. At sa luxuries pa siya uupo.
Nang tumawag siya, yun na ho yung number na mananalo siya. Nang hindi makapaghintay yung babae sa telepono, na nagmamadali siya magpabook, binabaho niya yung kanyang telepono at tumawag sa ibang airline. Sabi ng lalaki, sayang, kung natutulang maghintay yung babaeng yun, libre na ang kanyang pamasahe, nakaupo pa siya sa executive seat ng airline. Marami sa atin hindi marunong maghintay. Kaya yung blessings nawawala. Hindi nyo ba alam, sa totoo lang, wag ho kayong masasaktan sa sinasabi. Dahil marami sa atin dito hindi marunong maghintay, marami na hong blessings na nawala sa inyo. Katulad din ng isang babaeng in-example ko noon. Ito pong babae na to, naiwan niya yung mga dokumento niya, passport niya, ID niya po sa taxi. At kamamadali niya, tumawag siya sa company ng taxi. And she said na nawala ang kanyang ID, passport, and everything. At siya po ay takot na dahil pwede siyang makulong in losing all these documents. At nasa foreign land pa siya. At sa sobrang takot niya, hindi siya makapaghintay. Sabi kasi nung kausap niyang taxi company na hindi lang po ipipage namin sa lahat ng taxi drivers yung inyong ID. Baka nakita po nila. Ay hindi makapaghintay yung babae. Napangunahan siya ng takot. Binaba niya yung phone. Nung pag-angat ng lalaki yung phone, wala na siya. Alam niyo kung anong sasabihin ng lalaki? Inireport na nakita yung ID niya. Ngayon, hindi na siya matawagan kasi binaba niya yung phone. Eh wala namang caller's ID yung phone. Kaya tuloy siya hindi malocate. Sayang. Di ba ninyo alam, sa pagmamadali ninyo, at hindi tayo marunong maghintay, ang daming nawawala sa atin. Let me end in this delay. Kilala niyo ba si Albert Einstein? Amen? Hindi ko kahawig yun. Meron po siyang asawa, si Mrs. Einstein. Siyempre, di ba? Mrs. Yugon, di ba? One time, meron pong mga group of people na lumapit po sa kanya. Because she was married to a scientist and she was married to a very intellectual person. A group of people asked her, sabi niya, Mrs. Einstein, do you really understood what is your husband is sharing about the theory of relativity? Ito po ang sagot ni Mrs. Einstein. No. I really don't understand what my husband is sharing about the theory of relativity. But one thing I know, I trust my husband. May mga bagay sa buhay natin na hindi nyo maunawain bakit natidelay. Pero wag naman sana mawala ang tiwala nyo doon sa Diyos na may hawak ng buhay niyo. You cannot understand the circumstances in life, there are times, but never lose your trust to God. You might as well question the Lord, bakit nangyayari ito? Pero please, gayahin natin si Mrs. Einstein. Hindi na raw naintindihan yung tinutulong ng asawa niya, pero isa lang daw ang alam niya, may tiwala siya sa asawa niya. Ganon din sa Diyos, maaaring hindi nyo naintindihan nangyayari sa buhay ninyo, pero huwag kayo mawala ng tiwala sa Diyos. Amen? In Psalm 27 verse 13 to 14, I am still confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Wait for the Lord. Be strong and take heart and wait for the Lord. Amen? And wait for the Lord. Sino nakakita ng profile ko ngayon sa Facebook? Kasi dinala ako ng isang best friend doon, si Franz. Siya po yung incoming chairman ng Creative Arts. So, naging close siya sa akin kasi
He wanted to learn more in me, kung anong klase ng tao ako, bakit ako may gift ng gano'n. So, ginawa niya, pinashare niya po ako sa tinatawag na 3G, 3D, na Korean po ang may gawa nun. Na kapag dumikit ka, nakakuha ka ng picture, nakita ho niyo mukha akong mulawin. More is to come, masasya po kayo, magtataka kayo, ano nangyari ito? Alam niyo, tumabi ako doon sa pakpak at nakasabi ko, ano kayang verse, Lord? Sabi ng Panginoon sa akin, alam niyo kung saan ako dinala ng verse ng Jeremiah. Those who wait, those who wait upon the Lord shall renew their strength. No, they shall soar like the wings of an eagle. They will not faint. Diba? So, masusoar sila parang pakpak ng isang agila. To those who wait upon the Lord. Yung marunong lang daw maghintay, magiging katulad ka daw ng pakpak ng agila. Nalilipad daw sa kalangitan na napakalakas at hindi napapagod. Pakisabi nyo, to those who will only wait upon the Lord. Let's come to number 2. Have you met Mr. Dead End? Dumating na ba kayo sa buhay ninyo? Nagpapatuloy ka sa Panginoon. Lalo na yung mga estudyante rito, may lumalapit sa akin. Pastor, hindi na po ako sigurado na makapag-aaral next semester. That is dead end. Dead end yun eh, parang mag-aaral pa ba ako? Hindi, kasi baksak na ang financial ng pamilya ko. Amen? Have you already met a dead end para bang nawalan ka ng trabaho, tapos wala lahat, wala ka ng trabaho, at wala pang tumatanggap sa'yo? That is dead end. Diba nangyari sa buhay mo na nagkaroon ka na ng tinatawag na hopelessness, para bang tingin mo sa sarili mo, hindi ka na makakabangon? Sa finance, sa emosyon, at sa spiritual. Dumating na ba yun sa punto sa buhay mo na feeling mo hindi ka na makakabangon? I know you knew this story so much. No? Alam ko na alam niyo itong istorya na ito. Pero bago yun, meron ako pakikita ng isang delay. Kasi mabilis lang ito eh. Hindi ko kagad nabigay yung inihigi ng lalaking nito. So na-delay ko siyang tumalikod, na-delay siyang humakbang patalikod. Dahil meron siyang binibili, hindi kagad na ibigay. Hindi niya kagad nakuha yung binibigay. So nangyari, hindi kagad siya nakaalis dun sa store. Dahil sa delay, naligtas ang buhay niya. Pero kung nagmadali siya, at kinuha na kagad ng madali, malamang patay po siya. Look at this person, because of delay, save his life. Ang bilis lang ito. Watch. A Penrith petrol station, 7 p.m. last night, a man pays for his fuel. The credit card machine stalls. The tiny delay that changed a life. See it first on 9 News tonight at 6. Actually, medyo nagip na yung likod niya dahil sa credit card, dahil sa kinukuha, hindi na kagad makuha, hindi siya kagad naka-atras. Isipin nyo, kung umatras siya. Isipin nyo, kung umatras siya, patay mo siya. Actually, buhay mo siya. Likod niya lang, nagip na yung likod niya, napa-forward lang mo siya. Delay sometimes is also a solution to save us. May mga bagay na minamadali kayo. Amen? Amen? Amen. May mga buhok na nadidelay, yung paglago. Amen? Now let's proceed to dead end. Have you met Mr. Dead, Mrs. Dead End? Anong ginagawa niya pag na-met niya si Mrs. Dead End sa buhay ninyo? Yung hopelessness, yung wala ka nang magawa. Anong ginagawa mo ninyo? Now, let's proceed to that verse, no? Exodus
As Pharaoh approached the Israelites, is Exodus chapter 14, verse 10 to 12. As Pharaoh approached, the Israelites looked up, and there were the Egyptians marching after them. They were terrified and cried out to the Lord. They said to Moses, "Was it because there were no graves in Egypt that you brought us to the desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt?" Alam niyo na itong story na ito no? Amen? Tumatakas po yung mga Israelita at na-corner sila. At sabi ng Panginoon kay Moses, "Diyan kayo tumakbo, diyan kayo tumakbo." Di ba? Sumunod naman sila Moses. Doon sila tumakbo. "Diyan kayo magtago, diyan kayo magpatuloy." Sumunod naman sila Dahil ang naglilid kay Moses ng Lord. Bigla na lang habang sila'y tumatakbo, nakita nila Red Sea. Kaya sabi tuloy ng mga ito, dito, dinala mo ba kami dito? Para dito mamatay sa tabi ng dagat. Amen? Have you seen that end in your life? Sabi ng Panginoon, "Sige, tuloy mo." Bakit gano'n? Wala. Amen? Listen to me carefully. There are different kinds of dead end. Are you listening? Please listen. May mga tanong sa dead end na gusto ko pong alamin ninyo. The first is, how did I get here? Paano ko nakarating dito? What choices you made? Listen to me carefully. If sin is the one that brings you to dead end, then there's only one way you should do: turn around. Amen? I said there are different dead ends. May mga dead end na nagdala sa iyo doon is because of something you did against God's will. Meron kang nagawa na hindi will ng Panginoon, so it brought you to dead end. And then you should ask yourself, bakit ako nandito? At kapag nalaman mo, dahil sa pagkakamali mo at kasalanan nagawa mo, there is only one way but to turn around. And that's what you call repentance. Amen? May mga dead end na ikaw ang may kagagawan. At kapag alam mo ikaw ang kagagawan at yung pagkukulang mo sa Diyos ang nagdala sa iyo doon, wala namang daan. Dahil dead end ka na The only way out is to turn 100%, turn around, and go back sa Lord. Amen? You must learn to take time having inventory of yourself. Stop making excuses. Take responsibility. May mga dead end na i-blame mo sa ibang tao kasi kaya naman nagkasala siya, si ganito, si ganyan, si ganyan, si galire, si ganito. No. That's wrong. Kasalanan kaya nung nagkagalit ng buhay ko kasi si galire, si galire, si ganyan. Kaya ako nandito ngayon kasi si ganyan, asawa ko kasi anak ko. No. Take inventory. Take responsibility. Never point your finger to others, neither to circumstances. Take responsibility. Pag sinabi kong take responsibility, akuin mo ang iyong mga pagkukulang, akuin mo yung responsibilidad mo. Kung nagkamali ka, akuin mo. Because a person who never learns to take responsibility will never progress, will never mature. Hindi tayo mag-develop, hindi tayo mag-mature. Amen? Walang mababago sa buhay mo kapag lagi mo biniblame ng ibang tao at circumstances sa buhay mo. You should learn to take responsibility. Lalo na kung nasa dead end ka na. Amen? Sometimes you have to realize that you can get out of the situation on your own. Kailangan mo ng tulong ng iyong kapwa, ng panalangin o ng tulong ng isang bagay na nakakaalam ng dead end mo. Amen? Amen. And let these people help you. Kung hindi mo na kaya makaalis sa dead end, ang problema na sa dead end ka na, tumambay ka pa. Yung iba tumira na nga doon. Bakit sabi mo, sa dead end ka ba? Baka nakatira ka na. Dead end na, hopeless na. Wala na, dito na lang po ako namamatay. Ganito na lang po ako. Mamamatay na lang kung mahirap. Mamamatay na lang po ako ganito. Sabi na dudusa.
Tinay mo pa si Gina Bonneville, yung pelikulang Magdusa Ka. Amen? Sinakakilala kay Gina Bonneville. Maraming kahawig dito nun eh. Hindi na nalilito. Hindi na naman. Kapag nasa dead end po kayo, you should ask yourself, what is God telling me about this thing? Anong gusto sabihin ng Panginoon sa akin ngayon? Amen? Kapag nasa dead end mo kayo, ano ang gustong sabihin ng Lord sa akin ngayon? May message ng Lord kung bakit ka nasa dead end. Amen? May message siya sa'yo. And I know it's always something that is personal. I believe God as always the reason. Maybe the Lord brought you there para mag-isip-isip ka. Sabi ko dito, if failures brought you there, failure is not an end. As long as you realize and admit your failures, you can begin from the beginning. You can have your new beginning again. Marami sa atin tumambay na sa dead end at ayaw nang magsimula muli. Magsimula ka. Sometimes, we are engrossed so much of happy ending while God wanted us to search for a new beginning. But always begin with God. Don't begin with yourself. Begin it with God. Amen? Lagi tayo nagsisearch sa happy ending eh. Ang gusto ko lang Lord, mag-search ka sa new beginning. Amen? Sa buhay mo. Amen? Gusto natin happy ending eh. Gusto ko lang Lord, magsimula ka. In a fresh and a new beginning. And as you begin it with God, not yourself. Not with yourself. Remember, there are also tinatawag na dead end na kung saan ay positive naman. Katulad ni Joseph na tinapon siya sa balong malalim, that is dead end eh. Tapos binenta pa siya bilang alipin sa lumang tipan, Joseph of the Old Testament, at kinulong pa siya, that is already a dead end. Pero hindi pala, it's always a new beginning. Maraming dead end sa Bible, like Abraham. Nang nangako ang Panginoon sa isang matandang tao, sabi magkakaanak ka, 100 years old plus na si Abraham at si Sarah, 100 years old na. That is dead end. Yun ang pangako ng Lord. Anong gagawin mo ngayon? Pinangakuan ng isang matandang sarado na ang womb. At pinangakuan ng isang lalaking matanda na hindi na pwede magkaanak. Pangako ng Diyos yun. Nabibigyan sila ng anak. Dead end yung womb. Yung womb niya, dead end. Hindi na pwedeng manganak. At lalo si Abraham. So what you should do? Ano ang gagawin mo ngayon? Magtiwala. Amen? Anong ginawa ni Abraham? Diba, nagkaroon sila ng anak. Sino ang anak nila? Si Alfred. Amen? Amen? Si Rogie. Actually, yung tunay na anak talaga nila si Rogie. Pero natuloy mo yung pagsaksak nila. Wala lang mo sa Bible yung tunay na kasi natuloy yung saksak ng 18 saksak. Yung hero na. Hero na. Amen? May pangako ba ang Diyos sa iyo na imposible, na dead end? Pag sinabi ng Panginoon, bibigyan ka ng trabaho, ano dead end mo? Wala kang pinag-aralan, wala kang tinapos. That is dead end. Sabi ng Lord, pag-aaralan kita, pero ang nanay mo, tatay mo, walang kapera-pera. That is dead end. Now, remember, in faith, when you come to dead end, that is a sign of miracle. Huh? Are you listening? Yes. In faith, when you come to dead end, that is a sign of miracle. Remember, during the wedding in Cana, naubos ang wine. That is dead end. Sabi nga wala na tayong mapapainom sa bisita.
dead end. But God turned the water into wine. Lazarus is already dead. 5 years na siyang nakalibing. 5 days, 5 years to si Logic pala yun. 5 days na siya nakalibing. Ang baho na yun. That is dead end. Ginawa ng Panginoon, God said, I am the life and resurrection. Bubuhayin ko yan. At yung widow, umiiyak. Nasa ataol na yung anak niya. Nasa lumong si Jesus. Dead end. Umiiyak na yung widow dahil ililibing na. Sabi ng Panginoon, di pa, isingin natin ang anak mo. When you come to dead end of your faith, that is a sign of miracle. There is an open door of miracle dyan. Kaya kapag ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at sa dead end ka na, yan ang oras ng himala ng Diyos. Dead end are a signal to move forward in faith. Amen. I'm talking about faith. Tapos yung kanilang dead end, sinasabi ko yung pagkukulang. Ngayon yung dead end naman ang tinutukoy ko ay yung dead end na may tiwala ka kay Lord, pero ito yung hopelessness na nangyayari sa buhay mo. Estudyante ka, sabi ng magulang mo, hindi ka na mag-aaral, naghanap ka ng trabaho, wala kang tinapos. Dead end yan eh. Amen? Amen po ba? Dead end means a miracle will come when you focus your eyes upon Jesus. And remember also, God made a miracle to mankind. We are all dead to sin. But Jesus saved us from sins because of His name. Amen? That's a big miracle. Yun ang pinaka-number 1 miracle na ginawa sa buhay mo at sa buhay ko. We are all dead to sin. But God keep us alive because of His grace. Amen? Remember this in dead end. Seeing isn't the same with believing. You can see but you do not believe. There's a lot of people who believe but they do not see. Kaya sa dead end, hindi mo man nakikita, maniwala ka pa rin. Amen? Kahit di mo nakikita na sa dead end ka, pero ito ang pangako ng Diyos. Yun ang tignan mo, yung hindi mo nakikita na pangako ng Diyos. Dead end is opportunity to trust God and opportunity for God's way. Ang dead end ay opportunity para magtiwala raw sa Diyos at opportunity para hintayin ang paraan ng Diyos, hindi paraan mo. Amen? And lastly, let me end this. Have you met Miss Flatline? Not flat nose. Alam ko, there's so many things in this world about flat tires, di ba? Amen? Igano natin to. Can you just listen to this flat line para maintindihan mo ano ibig sabihin ng flat line? May parinig lang ako sa inyo. Look at this flat line. Are you okay? Let me end this. Have you met Miss Flatline in your life? Na-met niyo na ba yung pangatlong tao ito sa buhay ninyo? Ano ibig sabihin ng flatline? Alam niyo, naalala ko yung father ko noon, yung siya po ay nag-iingalo. Nung nag-flatline na po yung machine, nagkagulo sila doon sa loob ng
emergency room sa ER. Lahat ng ginawa, binuksan dito na, anong tawag doon? Anong tawag ng TG? Yung parang, I forgot. Anong tawag doon? Nurse! Wala bang nurse dito? Nakalimutan daw po. Pwede bang iganon yung utak ni Chas? Ako gagawa. Oo. Ito yung manual pump. Pero meron ganun daw electricity. Electric pump. Tupid yun eh. BCG. Okay, tama na. Baka mag-away-away pa tayo. Mag-backslide tayo dahil lang dito sa pump na yan. Listen to me carefully. Di ba nakakita na kayo maraming beses yun sa sine, sa TV, ano sa Pilipinas, uso-uso yan. They're trying to revive the patient. Dumating na ba sa... Ito, listen to me carefully. Please, let me end in this. Dumating na ba sa buhay mo na nag-shutdown ng emotion mo? Lalo na yung faith mo kay Lord sa sobrang pagod na, sa sobrang problema, sa sobrang stress. At masyado ka na na-bored at nang manhid. Dumating ba sa buhay mo na humihinga ka na lang pero wala nang kulay yung ginagawa mo? Paulit-ulit ka na lang, sawa ka na, pagising mo sa umaga, magluluto, maghahatid ng bata. Have you experienced this flat line of your emotion? Parang sabi na buhay na lang ako na parang zombie, na ginagawa ko na lang responsibilidad pero wala nang meaning. Pagising mo, para ka na lang robot, nakikilos, tatapusin na lang yung pang-araw-araw na gagawin mo. Alam niyo itong problema nito ay napakarami, Kristiyano o hindi, dumadaan sa ganitong problems. Alam niyo ang tawag ng doktor sa Western po rito. Alam niyo ang tawag ng doktor sa Western places sa problema ito. They call it a problem that has no name. Ang problemang walang pangalan daw, walang tawag. Ito yung boredom. Ito yung flatline ng iyong emotions. Telling to yourself, okay naman yung career ko, okay naman yung health ko, mayroon naman akong anak, kompleto naman ang gadget ko, pero parang unsatisfied ka pa rin. Sabi ni Harry Johnson, today's civilization, ang civilization daw natin ngayon, pinaka-advance sa buong kasaysayan ng mundo, ang may pinakamataas na standard of living na nagpo-produce ng isang henerasyon na marami ng bored at walang pakialam sa kapwa. Inuulit ko ulit. Sabi ni Dr. Harry Johnson, ang ating sibilisasyon daw ngayon, sa sobrang advance ng standard of living at taas ng standard of living, nagpo-produce daw ito ng mga henerasyon sa panahon natin, ng mga taong boring na raw at maraming walang pakialam sa kapwa. That is absolutely true. Napanood niyo ba yung sa China, yung nasagasaang bata? Tingnan lang ng gano'n, nasagasaan, paulit-ulit nasasagasaan, at sinagasaan pa ng iba. That is a sign na wala na raw pakialam sa kapwa at ang tao ay boring na raw sa buhay. Isipin mo, sinasagasaan mo yung isang bata. Ibig sabihin, boring ka na rin sa buhay mo, wala nang halaga rin ang buhay mo. Ano ba yan kung ano napindot ko? May lumabas ditong games, nalaro mo natin. Kapag kayo daw ay pumindot ng anumang word sa Google na hindi mo alam ang gusto mong, sa Google daw, kapag pumindot ka ng kahit na anong words, ang madalas na lalabas daw ay ang pinakamaraming website pangontra sa boredom. Are you listening? Subukan nyo magpindot ng mga anong words na hindi nyo naintindihan sa Google. Ibig sabihin yung bored ka na sa harap ng computer. Ang lalabas daw ay yung mga website na pangontra sa boredom. Dahil yan daw ang #1 sakit sa US ngayon. Ano ang mga bukang bibig ng mga youth ngayon sa paligid natin na may ginagawa? Ano ang mga common words na lumalabas sa bibig nila? Boring naman kung klaseng.
boring yung teacher, boring kang kasama, boring ka, boring siya, boring naman itong palabas, boring naman itong pelikula, boring ng church. Why? Even in marriage, are you listening? Even in marriage, maraming flatline na ang emotion. Dahil po flatline na ang emotion sa marriage, it results to pornography and unfaithfulness. Marami na mag-asawa, bored na silang dalawa. Kaya ito'y nagre-resulta daw sa porno at unfaithfulness at mga bisyo. Sabing ganon ng doktor. Marami kahit Kristiyano na bored na rin sa prayer, magbasa ng Bible, umatin sa church. Let me end in this. Are you in this flat line? Kasama mo ba sa flat line ngayon? The best way to overcome is this. Are you listening? Ito lang po yun. Actually, ang dami kong librong binasa. Pero isa-summarize ko na lang siya. Nasa flatline na ba ang emotions ninyo? Born na kayo. The only thing that you should do is come back to your original purpose of life. Everything reflects in your relationship with God. There are 3 levels of life: survival, success, and significance. Saan ka doon? Are you surviving? Or just lack success? Sana significant daw ang hanapin mo. Ano yung significant? Something na meron kang iiwan sa earth na ito. Ano yun? Maging magandang modelo ka as a Christian. At sa buhay mo, maraming maborn again. Wala na raw paraan para mabuhay itong flatline na ito, but to ask the purpose of your life to God. Bakit ka nag-exist? Bakit kayo naging mag-asawa? Bakit kayo ang naging mag-partner? Hanapin nyo raw ito at gawin ito muli. Dahil lang daw talaga ang paraan. Wala nang iba. Hindi ka mag-enjoy kahit na ano pang gawin mo. The best is restore your original purpose in life. And that is to glorify God and to praise His efforts. Kaya nagka-flatline yung relationship natin kay Lord kasi baka naman wala nang bunga, wala nang nangyayari. Wala kahit yung relasyon mo sa mag-asawa, kaya na rin din lumalago. Kasi hindi na ang Lord in between ninyo, emotions na lang. At nung nawawala yung mga emotions na yon, romance na yon, nagpa-flatline na at naboboard na kayo sa isa't isa. Even being a mother. Kaya ka naboboard dahil parang nawawala na yung purpose mo sa Panginoon, pagiging ina. Kaya kasabi ko kahapon, bilang Kristiyano, bilang tao, huwag lang natin i-define ang sarili natin bilang ina, bilang ama, bilang estudyante, bilang employee, bilang manggagawa, bilang trabaho. Because let's define ourselves according to the purpose of God. Otherwise, magpa-flatline ka talaga. Because apart from the Lord, everything is dead. Everything is flatline. So, let me end in this, brothers and sisters. Have you met delays and have you met Mr. Deadline and Miss Flatline? Everything always reflects with our relationship with God. Tayo po ito na yun.